Today, mag-aayos na tayo ng hospital bag for me and baby. So this morning, naisip kong ayusin na yung hospital bag ko kasi kagabi, hindi tayo pinatulog ni baby, napapadalas na rin ang kanyang paghilab. So we're currently 34 weeks and 4 days. So in a couple days, tayo ay magta 35 weeks na, nalalapit na ang ating sintensya. Itong pinapakita ko nga pala para siyang supplement sa mga hindi mahilig kumain ng gulay. So perfect to for me kasi this third trimester, for some reason, bumalik yung pagsusuka ko. Wala na naman tinatanggap na pagkain si baby, konting busog ko lang, ilalabas ko na naman siya lahat. So, nag-worry ako ng slide and then tinry ko tong green juice supplement. Let's see if ibuboost niya ang ating energy. Yung texture niya at saka yung amoy niya, parang matcha powder. Kung hindi kayo mahilig sa matcha, baka hindi nyo to magustuhan. Personally, umiinom naman ako ng matcha, pero hindi ganitong straight matcha. Kasi ako wala akong nilagay eh. Nilagay ko lang yung powder tapos tubig na, hinalo ko na siya. Sabi ko para sana malasahan ko ng tunay yung powder. Pero hindi ko kinaya sis. Pagtingin ko kasi dun sa tubig, mukha siyang pinaghugasan ng lumot. Medyo nagduda ako ng slide pero pinush ko pa din. Sayang naman tong tinimpla ko. Ipapakita ko dito na parang kinuha ko yung tubig sa kanal. Ayan. Kulay green talaga literal. Nasa tabi ko nga pala si Lexi nagbe-bake ng crinkles. And then nung inumin ko na siya, it's not bad. Hindi mapait or mapakla. Matamis siya pero hindi ko matanggal sa isip ko na kinuha ko tong tubig na to sa kanal. Hindi ko ma-explain yung feeling. So na-realize ko hindi ko to maiinom ng paunti-unti. So tinungga ko, in-straight ko na lang yung green juice. Sayang rin naman kasi. And titignan ko rin yung effect kung ibuboost niya yung ating energy. Kita nyo naman sa reaction ko kung anong lasa. Hindi ko na dapat i-explain. Pero overall, hindi siya mapait, hindi siya mapakla. Matamis lang siya pero it's giving the aroma of the canal vibes. Sisimulan ko na sana yung pagpapak ng hospital bag. I'm using this lip tint from V-Line Cosmetics. Pero may dumating na bulinggit. Nandito ang aking pamangkin na si Larry Boo. Nakikita niyo siya minsan sa aking TikTok pero hindi ko siya masyadong in-expose kasi baka ma-discover siya ng ABS-CBN. Mahirap na. Nandito siya to visit Tita K and Tita Lexi. Pumunta ako kay Lexi, tinanong ko yung crinkle. Sabi ko, ano nang balita? Nag-crave na talaga ako. Hindi pa ba tapos? Hindi pa daw tapos. So nakialam na ako dyan para mapabilis. Pero umalis din ako kasi nga may biglang dumating naman na package for today. So since tayo ay alipin ng mga parcel, mas uunahin ko tong package ko kasi sa mga crinkles, syempre. May dumating na naman tayong biyaya. Nung una, hindi ko pa siya na-recognize kung ano ba to kasi pangalan ko lang yung nakalagay. And then na-realize ko, ito yung pump, yung breast pump na pinadala nila from Mom Cozy. I will make a separate video unboxing and sharing this product with you guys. Actually, bago dumating tong breast pump na to, meron na silang pinadala, same brand from Mom Cozy, na nursing bras naman. I will share those on TikTok as well. Just follow me at Kaylatrell. May isa pa akong package na natanggap, parang mga sulat-sulat. Tapos ang assume ko, mga coupons. Kasi pag first time mom ka dito, ang dami mong isa-sign up yung email mo. Papadalan ka nila ng maraming coupons from maraming brands ng diaper, maraming brands ng mga milk. Pwede mo silang magamit sa store if you're using the same brand of milk for your baby. Bago ko sana umpisahan yung aking hospital bag, ililibangin ko muna sana tong si Letty. So nilabas ko tong walker na niregalo nila for my baby. Isi-set up ko muna sana siya para may laro tong si Letty. Kaso, nung nakita namin, hindi pa pala siya naka-screw all together. Alam niyo namang allergic ako sa manual. So, nung nakita kong may manual, binalik ko ulit sa couch. Sabi ko, Letty, halika, mag-exercise na lang tayo kasi medyo sumasakit na naman ang ating puson. By the way, kung nagtataka kayo kung anong ginagawa ko every time naghihilab yung tiyan ko, sumasakit ng madalas yung puson ko, dito lang naman ako sa aking exercise ball. Nawawala-wala naman siya kahit papaano. So, eto na nga. Tinignan ko na yung listahan ng aking hospital bag. Opo, meron akong listahan. Kung first time mom ka, magigets mo yung ginawa ko. Gumawa ako ng baby book na sarili ko para siyang binder. Lahat ng kailangan ni baby, lahat ng tingin kong kakailanganin niya in the future, nilista ko na para wala akong makaligtaan. So, ayan, binabasa ko lang yung listahan na ginawa ko and naisip kong gamitin tong duffel bag na to. Wala na kasi ako makitang bag that time. Feeling ko naman that time, kasya na yung mga gamit namin ni baby dyan sa bag na yan. Hopefully, hindi naman tayo magtagal sa hospital. Hindi na ako nakapag-customize na mga ziplock bags na may mga names or labels kasi nga that time, yung utak ko may halong panic na
kasi hindi nawawala yung paghilab ng likod ko at tiyan ko. Good thing gumawa ako ng listahan in advance, hindi ko na kailangan mag-isip, kailangan ko na lang i-sundin ang aking checklist. Basically, ang unang prepare ko yung mga gamit ko, nagdala ko ng 2 pajama, mga underwears, nursing bras, and then nagdala din ako ng going home outfit. Dito naman, medyo na para may mga baon kong damit kay baby. Since maliit naman yung damit niya, madali lang naman siyang isiksik. Sabi kasi nila, magbaon ka for newborns and magbaon ka rin for 0 to 3 months kasi hindi ka sure gaano kalaki or kaliit si baby. Nagbaon din ako ng couple socks, couple mittens, tapos yung headband na gagamitin. Noong mga time na to, sabi ko kay Lexi, videohan na lang ako ng madalian. Ita-timelapse ko na lang kasi wala na akong energy mag-explain. Medyo masakit na yung aking likod. Hindi na nawawala yung feeling na ngawit yung likod ko. Basically, yung laman ng ating hospital bag ay damit ko, damit ni baby, ating mga toiletries, yung mga gagamitin ko after birth, mga postpartum essentials. And by the way, kung hindi ko pa nasasabi sa inyo, malapit lang kami dito sa hospital. Mga siguro 5 to 10 minutes lang kami. Kaya hindi ako masyadong worried kung may makalimutan akong bagay. May papahatid ko naman siya ng madalian kina Lexi. But for now, kung ano man ang mangyari, this is what we have.